Morning guys, dalawa na naman tayo. Tara, samahan niyo ako dito sa aking paglalaba. Ngayon po ay Linggo, alas 8 ng umaga. Wala pa akong pasok ngayon kaya may panahon po ako maglabay sa kamay. Tara guys, samahan niyo ako sa ating paglalaba. Hindi na po ako nagpunta guys sa wash lang kasi magastos po doon kaya nilalagyan ko na lang sa kamay. Pagpunta ko po doon naglaba ko sa wash lang nagastos po ako ng mga $10 po. Kung kukumpara mo sa Philippine money, i-multiply mo by 50 pesos sa $10, ibig sabihin 500 pesos din. Kaya nangyayari din ako sa umastos pa samantalang kaya ko naman maglaba sa kamay. Magaling naman, sabi lang. Kaya ginawa ko na lang yung maglaba sa kamay ito. Magaling lang naman to. Pag puminikot-nikot lang. Ganyan lang. Diba? Wala naman akong ginagawa. Pagkatapos kong maglaba, mamaya, maliligo. And then, matutulog. Matutulog ng ilang oras para magkaroon ng bagong lakas o energy sa ating katawan. Kailangan guys, alagaan natin ang ating katawan. Ilas po ang ating puhunan sa ating pagtatrabaho. Mahirap po pag magkasakit tayo. Alam niyo naman ang magkasakit ay magastos. At saka pag may sakit ka, siyempre hindi ka makakapasok sa trabaho. Pag walang pasok naman, wala kang sweldo, wala kang may papadala kay kumpare o kumare o sa mga pamilya mo sa buhay. Kung wala kang may padala, siyempre wala silang makain. Dahil sa ilang sila umaasa sa padala mo. Kasi kung minsan pag may inaasahan silang padala, hindi na sila magtatrabaho kasi meron na silang lumarating ng kada tuwing 2 linggo. Ganun po yun. Kaya sa tira mong padala, ayaw nila magtrabaho, 4 na magtrabaho sila kung mayroon naman silang ginaasahan na pirang darating, di ba? Kahit ikaw man, kuha ko. Bakit pag ako magtatrabaho kung may pira naman darating sa ganitong araw? Pero saan naman huwag ganun. Kailangan din tulungan. Kahit na may pira kang tinatanggap, dapat din may sarili kang kita. Para sa ganun ay makatulong ka naman sa pamilya mo. Huwag mo na lang iasa lahat sa tinatanggap mong padala. Kasi kakawawa naman yung taong nagpapadala sa'yo lagi. Eh paano kung ang tao na yan na nagpapadala sa'yo nawala ng trabaho? Ako nito nasa pagkatrabaho. Paano ka na? Hindi nga ka. Wala ka nang makain, di ba? Pag ganun. Kaya habang may natanggap kayong mga allowances galing sa mga mahal na sa buhay sa abroad, kailangan din kumilos kayo. Maghanap po kayo ng inyong mapagkakakitaan. Magtinda ng mga kahit ano-ano, basta kumita lang. Huwag na lang yung puro kayo hilati dyan
wala ka nang pinagagawa kundi magchika, magmaritis. Ano mangyayari sa buhay niyo kung gano'n? Huwag niyo yung kung saan iasa sa lahat sa mga kamag-anak niyo o mahal niyo sa buhay na nagtatrabaho sa abroad. Huwag niyo iasa sa kanya lahat ang inyong mga pangangailangan. Sagot na niya yung mga allowance sa pagkain. Pati ba naman yung gamot niyo sa karamdaman niyo kuno na pang-maintenance, sasagutin pa ba niya yun? Sa pamilya niyo kung mayroon kayong 4 na membro na puro may sakit at nagme-maintenance buwan-buwan. Wow! Kawawa guys yung mga nagpapadala. Kung 4 kayong pinapadala niya ng pera para sa pang-maintenance bukod pa sa allowance niyo sa pagkain. Kahit na anong gawin ng nagtatrabaho sa abroad, hindi siya makaipon. Real talk to. Paano siya makaipon? Yung kinikita niya sa pagtatrabaho niya sa abroad ay puro na lang mapupunta sa inyo sa allowance niyo saka sa pang-maintenance ng mga sakit niyo. Pati ba naman mga sakit niyo ay sa kanyo pa iasa yung mga gamot na yan? Kawawa talaga yung mga nagpapadala ng pera pag gano'n ang status. Maawa kayo. Kumilos naman kayo kaya kayo nagkakasakit kasi nakahilata lang kayo dyan, wala kayong ginagawa. Kaya kayo tinutubuan ng sakit at karamdaman. Ngayon, imagine 4 kayong membro ng pamilya na nag-maintenance at papadalhan kayo ng pera kada buwan. Kawawa yung tao nagpapadala ng pera. Wala na nga kayong trabaho. Panay pa ang sakit nyo. Ano ba yan? Saan tayo natulugan yan na nagpapadala ng pera? Ang pera lang na pinapadala mo ay sapat lang sa pangkain at saka pang maintenance na 4 na membro ng pamilya. Wow! Heaven! 4 na membro ng pamilya mo, puro may sakit at bibigyan mo ng pang-maintenance kada buwan. Saan ka pa? Para kang naka-jackpot ng hinanakit. Hindi naman sweet yun, jackpot sa hinanakit, kundi naku, ewan ko. Real talk po tayo. Kasi po yan po ang aking experience, ang aking naranasan sa ngayon. Mahirap man tanggapin, pero yun ang totoo. Wala na silang hanap buhay. Wala na silang trabaho dahil ayaw na nilang magtrabaho. Kasi bakit pa sila magtatrabaho yung mayroon na silang perang tinatanggap kada every 2 weeks? But for nagtrabaho ka, di ba? Pero true to life, in the real life, kailangan mong magtrabaho. Kasi tulungan mo naman yung taong nagpapadala sa inyo ng pera. Mahirap po yan. Di ba guys? Okay guys, thank you for watching.